Ano ba ang sinasabi ng Biblia tungkol sa pagpapakasal? Una muna, it is our firm belief that we need to uphold the original intent of God for marriage, the family, and for our nation. We disagree with any effort that would abbreviate them. We need to affirm God's biblical design for a man and a woman, and thus we must uphold the biblical teaching. So we are very strong in this, that marriage is instituted by God, and that is between man and a woman. The scripture states in Proverbs chapter 14 verse 34, righteousness exalts a nation, but sin is a disgrace to any people. Ang tinig ni Bishop Noel Pantoja ng Philippine Council of Evangelical Churches. Para sa mas malalim na kaalaman sa panuntunan ng Biblia sa usaping ito, bisitahin ang website ng Philippine Council of Evangelical Churches. This is your Community Radio, 1116 DXAS, communicating Christ in our world. Mga usapang pampamilya at mga usapin ng tamang pagpapasya. Abay, sasaan ka pa? E di siyempre, dito ka na makinig sa Family Matters. Isang mapagpalang umaga po mga kapatid at mga kaagapay. Good morning po sa ating lahat. Welcome po to the program Family Matters. Isang mapagpalang Merkules sa ating lahat. Ito ang inyong paboritong tambayan tuwing umaga, ang Family Matters. #Wednesday edition. Nagdadala ng pag-asa, inspirasyon at pananampalataya sa bawat tahanan. Muli po ako ang inyong lingkod, Kuya Jerry. At ako naman si Ate Love. Maayong buntag, Kuya Jerry, and Yes. maayong buntag no, sa tanan natong mga tagapakinig sa Zamboanga City, Basilan, Hulu at Tawi-Tawi ug sa tibuok kalibutan no, pinaagi sa atong live stream, sa atong Facebook page nga 1116 DXAS, your community radio. Yan, kumusta ka na, Ate Love? Yes, indeed, Kuya Jerry, no, we are very busy na, lalong-lalo na sa school Yes. for the preparation sa upcoming school year 2026-2027. Nako. May mga nag-e-enroll na, no, may mga estudyante na tayong nag-e-enroll. So, salamat naman sa Panginoon at He's still our great provider. Oo. And then, nasa parang last week na ba tayo? Yes. Papunta na tayo ng last week ng ating third week tayo. buwan na Abril. Naku, summer na summer at Kuya Jerry, ang init ng Yes. panahon. Kaya ang ating mga listeners po, ang ato ang mga tagapakinig, ang ato mga kababayan, no? Kung asa man mo karon, stay hydrated, always magdala og tubig, Yes. always magdala og payong kay grabe ang kainit karon, Kuya Jerry, lalong-lalo na diri sa Cagayan de Oro. Yes. Grabe ang kainit. Pati na rin sa Zamboanga City, mga kaibigan natin, sabi nila, napakainit po ang Zamboanga City. Ingat-ingat po tayong lahat at lagi po tayong uminom ng tubig. At yun. kung wala naman tayong lalakarin, ay magstay na lang sa bahay. Yes. Kuan ka na lang, kanang si tawagan na magpa-electric Magpahinga, fan. oo. Magpahinga ka na lang kaysa sa mugawas. Yes, Naku. isa sa mga tip dyan, Ate Love, yung palaging magsuot ng mga sando lang. Yung Yes. mga presko na mga basta damit. mga summer, kuan gani, Kuya Jerry, summer days gani. Mo ginay dapat suoton. Ayan, ingat-ingat po tayong lahat, mga ka-family matters. Ayan. Alam mo ba, Ate Love, napansin mo ba, sa marriage, madalas tayong tinuturuan na huwag magpatalo. Na dapat palaban tayo. Pero mga kapatid, sa totoo lang, kailan ba dapat lumaban at kailan dapat bumawi o umatras para sa kapayapaan? Ayan, mura lang yung laban o bawi.
mao gyud na no Kuya Jerry, usahay ang pagdaog sa lalis. Yes. Kana bang kinahanglan importante gyud makadaog ko ani nga argument. Mm. Mo hinungdan nga makapapildi sa relasyon. No? Ang topic na to karong buntaga, mga ka-family matters, especially sa ating #Wednesday, ang ating pag-uusapan ngayong umaga ay tungkol sa kampihan, hindi labanan. Oo, dapat magkampihan talaga, huwag maglabanan ka ng mga gingon mo ganina. Kaya naman mga kapatid, sa lahat ng ating mga listeners ngayong umaga, sa mga buhay mag-asawa, inaanyahan ko po kayong sumali. Sali po kayo sa ating kwentuhan, mag-text lang sa inyong sa ating mga numero 0916-296-6625 o mag-comment sa ating Facebook page. I-click nyo lang ang 1116 DXAS Your Community Radio. Ayan, once again Kuya Jerry, ang ating pag-uusapan po sa umagang ito ay tungkol sa kampihan, hindi labanan. At ang unang parte ng ating mga pag-uusapan ngayon ay tungkol sa the art of self-control. Oo, alam mo ba Ate Love, ang the art of self-control, ito ay ang self-control hindi lang tungkol sa pagpipigil ng galit o ito ay ang pause sa pagitan ng nararamdaman mo at ng gagawin mo. Kaya naman sa konteksto ng pamilya, ito ang iyong first line of defense laban sa pagkasira ng samahan. Kaya naman Ate Love, bakit ito tinatawag na art? Oo, hindi ito mechanical na on-off switch. Mga kapatid, kailangan ito ng diskarte, pagsasanay at tamang timing. Ayan, so kailangan natin dito ang pagsupil sa unang reaksyon. Kapag pagod ka at may nasabing hindi maganda ang asawa mo, ang natural na reaksyon ay lumaban o sumagot ng masakit. Ma'am, yun na kasagaran yun na itong ginahimo or ang ato ang depensa. Pero, kapatid, ang art dito ay ang pagpili na huwag magpababaw sa emosyon. Ayan. At ang pangalawa naman, ito ay ang kapangyarihan ng pananahimik. Mga kapatid, minsan, ang pinakamalakas na paraan ng self-control ay ang hindi pagsasalita kapag alam mong ang lalabas sa bibig mo ay pambubugbog ng damdamin at hindi solusyon. Parang emotional nga ka na bang damage. Yes. Yung sinasabi nila. Kaya naman, no, sa unang punto natin Kuya Jerry, piliin ang iyong laban. Yes. Or di kaya choose your battles or di kaya pick your battles kasi hindi lahat ng issue ay kailangan gawan ng eksena. Sa isang pamilya, kung lahat ng maliit na bagay ay pag-aawayan, mauubos ang inyong pagmamahal sa pagod. Kasi nga parang yung pagmamahalan ninyo matatabunan na kasi pagod na kayo sa isa't isa ka ng kuha na mo ba ka ng burnout na mo kay sige ra mo og away. At ang una naman dito Kuya Jerry na pag-uusapan natin sa choose your battles ay ang big picture versus small stuff. Ano ba to? Kailangan matutunan na mag-asawa o magkapamilya kung ano ang non-negotiable at kung ano ang minor inconvenience. Ano ba tong mga maliliit na bagay? Sige daw. Ito yung nakalimutang itaas ang toilet seat. Oo. Kasi sa ano pala sa Maliit yung rules lang. pala ng toilet seat ay kapag ka ibaba mo yung parang yung circle sa toilet seat, yun doon dapat magpipi yung babae. Kapag ang lalaki naman ang magpipi, itataas mo yun. Ikaw na lalaki, itataas mo yun. Ang sabi diyan, hindi nakapaghugas ng plato agad. Yan. Yun yung mga maliliit na bagay or di kaya naiwang bukas ang ilaw. Ang Oo. nangyayari ay nagiging nagiging complicated na, naging conflict na siya. Kumbaga No, kasi- maliit na bagay, pero kung ating ipiliin talaga na seryosohin, nako, Yes. gulo siya. Oo, magiging cause siya ng gulo. Mm. Kaya yun ang sa maliit na bagay. Sa Yes. malaking bagay naman, ito yung pagsisinungaling. Ha, It's a big oo. deal talaga. Big deal talaga yan. Dishonest. Oo, dishonesty. Usaping pinansyal. Ito Yes. din. Alam mo, sa buhay mag-asawa, Kuya Jerry, no, alam naman to ng mga tagapakinig natin na couples na ito talaga ang malaking bagay na minsan nagkukos ng
emotional damage or ng nagkukos ng awayan ng mag-asawa kanig yung financial, Oo. no? O di kaya kawalan ng respeto. Kanang wala na kay respeto sa imong asawa, wala na kay respeto sa imong bana, nga kanang basta-basta na lang ka nga mo strike sa iya or di kaya dili na ka, example, nagkaon na lang kag imo, wag gid nimo siya giagda. Oo. Amo Bitaw, kaon na. napakasad Nawala naman. na ang respeto. Oo, sa isa't napaka-importante isa. po mga kapatid na hindi Yes. mawala ang respeto sa isa't isa. Yes. Kaya ang susi nito, Yan. wag hayaang ang maliit na bagay ay maging dahilan ng malaking laman. Mm-mm. No? Kay kung kana mga gagmay nga butang, tapos kanang dili ninyo na ginasturyahan, mulala magud na siya. Mura na siya cancer kumbaga Yes. ano nga. Mm-mm. Mulala, mudako, lisod na gid kay na siya dayon nimo i-cure. Yes. So yun ang unang punto sa piliin ang iyong laban. Ang Ayan. big picture versus small stuff. Oo. Ang pangalawa naman dyan, Ate Lab, na piliin natin ang laban, itong isipin ang return on investment or ROI. So, yung mga negosyante yan, alam niya talaga nila yung mga return on investment. No, sa buhay relasyon po mga kapatid, bago ka magtaas ng boses o magsimula ng argumento, itanong sa sarili mo na. Yes. Una, kapag ba pinag-awayan namin ito, may mababago ba sa ikabubuti ng relasyon namin? Kada bang unaon sa nimo kung imo jud ang danginoton ng mga problema, kani yung medyo danginoton para imo jud i-fight jud nimo kani tama jud ka, correct jud ka. So naasa kung naba na siya maayong resulta kung imo nang Yes. i-fight o lalis jud sa iya ha. Yan ang unang tanong. Ang pangalawang tanong ng mga kapatid, itong worth it ba na masira ang gabi nating dalawa dahil lang sa nakakalimutan mong bumili ng suka? Yung mga utos ba, hindi naman natin, pero be aware ha, sa mga husband na pag inutusan tayo, gawin talaga agad natin. Kasi minsan, no, dahil sa kabisi ng cellphone, nakalimutan. Pero ito ba, naman yung mga senaryo, may mga eksena na nalimtan kay, nadyo'y panahon nga makalimot at tilab. Pero kada bang imo yung tinunong nga na imo yung i-fight, no? Kung ang sagot natin ay hindi, mas mabuting palampasin na lang o pag-usapan sa mahinahong paraan. Dili kita mga nang pasingka, yung mo na lang yun siyang kada bang i-look down na rin yung pag-ayo kay ipamuka sa yaha nga nasikgat jud siya. Yes, totoo Oo. yan. Alam mo Kuya Jer, biblically yan na dapat maging tayo slow to anger. Oo. No, hindi agad mag-react or hindi agad ka nang dili diretso masuko, dili dayon nga maglagot-lagot ka kay tungod kay wala lang nabuhat ang gipabuhat sa imuha. Oo, mo na ang return on investment. Kung sa kwan pati atilab, cause and effect. Kung sa ato apang panahon. So ano na yun nato? Sige. Yes, at ang pangatlo dito ang preference versus principle. Oo. Madalas tayo nagkikipaglaban dahil gusto nating masunod ang ating preference. Oo. At ito yung paraan kung paano gawin ang isang bagay. Kanang, dili, ako dapat Naka-own mo way. Inani gid siya dapat. Oo. Kaya ako kabalo ko ani, kay niagin ako. Oh, alabi na Diba? atilab, mga arrangement sa bahay. Oo. Ano ang Yung mga dapat inana ba, masunod? kanang inana, bitaw nga, mag-away pa tungod kay napod siya iyang idea. So, may preferences ka rin na ikaw, lalong-lalo na sa asawang babae, no? Oo. Naku, kasi namin unsa ba tawag na, very organized. Ako, personally po ayoko yung na-transfer yung bagay na nilagay ko dyan. Example, kahit na yung suklay lang, dyan ko yan nilalagay, pero biglang nawala. Bakit sana ba yung, Oo. parang, mairita na din ko, asa naman to nga diri ra man gyud na permi nganong dili man gyud ibutang sa tama nga butanganan. Murag ana ba no? So may mga preferences tayo. Halimbawa nito, gusto mo ang pagtiklop ng damit ay ganito. No? Kana bang pagpilo sa nina gusto ka Nga inani. na, yun siya. Pero imong asawa lahi iyang style. Basta mapilo lang. Basta mapilo lang, balang Oo. kuan, o di ba? Oo. So, yun ang nagiging cause na ng inyong away, no? Meron ding kampihan mindset. Oo. Di ba? Hanggat ang damit ay tupi at malinis, wag na itong gawing labanan. Wag na. I-reserve na ang lakas para sa mga usaping may kinalaman sa mga prinsipyo. Katulad na lamang ng pagpapalaki sa anak o pagpapahalaga sa katapatan. Oo. No, yun doon tayo dapat naka-focus. Yun bang paano mo mapalaki ang mga anak ninyo na
may mabuting puso na may takot sa Diyos. No? Yes. Doon pala dapat. Yes, totoo, Ate Love. At yun ang ating pangatlo ha. Sa una pa lang yun, piliin ang iyong laban. At ang pang-apat, Ate Love, sa piliin ang iyong laban, itong wag mag-imbak ng resentment. Alam mo ba kapatid, ang pagpili ng laban ay hindi nangahulugang magiging pushover. Pushover ka or tatahimik ka na lang habang buhay. Ibig sabihin nito ay pinipili mong palampasin ang mga bagay na walang kwenta. Oh, 'di ba? Kana mga wala jay mga pulos. Ay. Palabay na lang nimo ba? Palabay, oo. Dili man ibig sabihin no nga kanang ikuan na lang nimo, pasagdahan na lang nimo hangtod maglamat. Oo. Hindi naman, pero dili na nimo siya himuon ba nga i-big deal pa. Oo. Makakos na noon nga naglagot jud ko sa iya kay kanang wala jud ko niya timplahig kape. Oo. Isang beses ra gani ka wala gitimplahan ng kape. Nya imo pa yung giska na lang jud kay tagaan nimo jud og pansin nga mao jud hinungdan nga Yung mga walang kwentang bagay. Oo, magkanang mag-away na hinuon mo. Pangalawa naman mga kapatid, pinipili mong pag-usapan ang mahalagang bagay sa tamang oras at tamang tono. Yes, which is dapat talaga ganun. Kana bang minsan kasi nami-misinterpret tayo. Minsan nami-misinterpret yung pagkasabi natin. Lalong-lalo na no kapag sa bahay nila sanay silang magsigawan. Oo. So, kapag nagkikipag-usap ka sa misis mo or sa mister mo, parang nasya-shock sila, bakit ito sumisigaw? Pero sa kanya wala lang pala yun. Yes. No, pwede naman siyang gawing mahinahon ang usapan ninyo. Ayan, yon ang ating una sa The Art of Self-Control, piliin ang iyong laban. Ang pangalawa naman, Ate Love, itong bawi pride. Under pa rin siya sa The Art of Self-Control. Alam mo mga kapatid, ang bawi pride or swallow your pride, ito ay ang pakiramdam na dapat ako ang masunod. Di ba? Anong nga na, anong magbuot man ka, ako di masunod. Oh, pakiramdam na dapat ako ang suyuin o hindi ako ang magsusori kasi siya naman ang nauna. Kapatid, sa isang pamilya, kapag nanaig ang pride, ang kampihan ay nagiging labanan. Tinood yun na Kuya Jerry no kay kana bang imbis kay magkakampi mo, teamwork mo, pero kay ang imong unaw na magud na ikaw may nakasala, ikaw may nakapa-hurt sa akong feelings, dapat imo kong suyuon. Ikaw jud dapat manuyo na ako. Oo. Ana nga mindset ba? So hindi na siya nakakapag-cause ng magandang relationship. Oo, totoo Ate Love. Kaya naman sa bawi pride mga kapatid na under pa rin sa The Art of Self-Control, dapat tingnan natin ang relationship over ego. Kapatid, ang core ng bawi pride ay ang pag-unawa na mas mahalaga ang relasyon ninyo kaysa ego mo. Kapag mataas ang pride, ang layunin mo ay manalo sa argumento. Yes. So kapag binawi ang pride, ang layunin mo ay magkaayos kayo. Kaya naman mga kapatid, sa Family Matters, kapag tinalo mo ang partners mo, ang natalo mo ay ang kakampi mo. Sa huli, ikaw din ang talo. Yes, kana bang dili man gud ni labanan between the two of you. No, dapat kayo magkakampi, hindi kayo magkalaban sa mga battles ninyo sa buhay. Sa lalong-lalo na kapag ka-challenge ang relationship ninyo. So, para bang natural no, meron talaga yung ego na yan. Pero dapat iwasan natin yung mindset na dapat manalo ako sa argument na to. Kaya ang pangalawa, sa under dito sa bawi pride, no, nasa The Art of Self-Control, ang unang humihingi ng tawad ay ang matapang. Marami ang nag-aakalang ang pagsuko o ang paghingi ng tawad ay pagpapakita ng pagiging under o mahina. Sinasabi ba na, ay, under the saya, mandini mong bana. No? Sa totoo lang, kailangan ng matinding lakas ng loob para aminin ang sariling pagkakamali o para maging bridge builder kahit ikaw ang nasaktan. Oh, kaya na Ate Love, no, masaludo ako sa mga lalaki o sa mga babae na kanabang ila yung gipakaubos sa ilang kagulingon ug unang mo step nga mga sorry. Kasi hindi yung kahinaan po mga kapatid. Yan ay nagpapakita ng iyong kalakasan. Minsan kasi ang hirap sabihin ang sorry dahil din sa ego, dahil din sa pride. Kaya ang bawi pride, it means kahit alam mong may mali siya, may mali din siya,
uunahan mo na ang pagpapakumbaba para lang matigil na ang tensyon. Oo, di ba? Kanang ikaw na ang mukuan ba? Ikaw na ang Nagpaparaya. muna. Mm. Ikaw na ang mo, instead nga ipadako nimo ang kalayo, ikaw na yung palong. Oo. Kay, di ba, kapoy ba sad kaayo nga, kana bang kauban ra mo sa isang bubong, pero sige mong away, tapos wala mo itingugay. Naku, napakahirap po ng ganyan, walang kibuan, no, laging nag-aaway, nakaka-toxic at nakaka-unhealthy na yan sa buhay mag-asawa. Kaya Oo. dapat wala na itong pride. Oo, totoo yan, Ate Love. So, minsan kasi may mga kaibigan tayo na pag mag-advise sa atin, sige na, patawarin mo na siya para matapos ng lahat. Tapos ikaw naman, bakit ko yan papatawarin? Malaki ang kasalanan niya sa akin. So, doon pa lang, pang pildi na ka, nga naman, wala man mo mas gilabanan ang pinaka-importante ug mauna ang iyong relasyon. Yes. Yon, tandaan natin mga kapatid ha, itong under sa bawi pride na itong tinatawag na ang humingi ng tawad ay ang matapang o yung mas nagpapakita ng kalakasan. Ayan ang pangatlo naman mga kapatid na under pa rin sa bawi pride, itong iwasan ang record keeping. Ano ba tong iwasan ang record keeping, Ate Love? Yung nagre-record ka? Ang ibig sabihin po nito mga kapatid, ang listahan ng kamalian. Kana bang imo yung tandaan ang iyang mga mali, di mo kalimtan kay kung panahon na po nga magkamali siya, ako na po ni ipabalik siya, ipamukha na po na ako na siya. No, hindi po dapat ganon. Kasi mga kapatid, bahagi ng pride ang pag-ungkat sa mga kasalanan ng nakaraan tuwing may bagong away. Pride pala yun, Ate Love. Kung imo dang ginabalik gihapon ang inyong hindi magandang nakaraan na mag-away na pod mo. So, isa pa ring pride pala yun, Ate Love. Ang tawag dito ay weaponizing the past. Gamito nimo ang past para itirahon na pud mo siya balik. Ikaw ba ya sa una inanak ka? Di ba? So, kapatid, ang tunay na pagbabawi ng pride ay ang pagbitiw sa mga bala na gagamitin mo sana para saktan ang partner mo. Yes. And ang pang-apat naman, etong matutong makinig ng hindi nagiging defensive. Oo. No, kapag pinupuna tayo, ang unang reaksyon ng pride ay ang magdepensa o manisi ng iba, kagaya ng kasi ikaw din naman 'di ba? Ikaw gani nanapog ka, mo gani na yung ginabuhat pud sa kuwa, di mo pud na ako ipakita nimo. Yun ang defensive, no? Ang art ng bawi pride, makinig muna. Intindihin ang nararamdaman ng kapamilya nang hindi iniisip ang susunod mong counter attack. Kana bang wala akong gid sa mindset ba? Kana bitaw Naka balos jud. ikaw gani ginainani ko nimo, ikaw gani. Mapait back Kana siya. bang imong mindset ba nga mayingon, ikaw gani kusukay ka manginsulto nako, edi insulton pud ka. Ikaw ra ba day kabalo? Oo. Yung mga, hindi na mag-counter attack kasi kayo rin yung mapahiya kasi mag-asawa kayo no? Kapag ka nakikita ng inyong mga anak na ayun sa man sila magpapa. Ngayon ani man nagbalusanay man. Yes. Naku, wala po tayong makukuha niyan. Kaya matutong makinig ng hindi maging defensive. Yes, totoo, Ate Love. Kaya naman mga kapatid, ang Bawi Pride Challenge natin ngayong umaga, subukan gamitin ang mga linyang ito sa susunod na magkaroon ng tensyon. Ito ang dapat natin gawin mga kapatid, mga mag-asawang nakikinig dyan. Una, pasensya ka na kung nasaktan kita. Ito yung magandang mga linyahan, Ate Love. Hindi ko sinasadyahan. O, di ba? Pangalawa, mas mahalaga ka sa akin kaysa pag-away nating ito. O, stop na dayon ang away. O, I believe, epektibo ito mga kapatid. Pangatlo, ayaw ko nang makipagtalo. Gusto ko na lang maging okay tayo. Yes. Kaya naman mga kapatid, tandaan, ang pride ay parang lason na unti-unting pumapatay sa tamis ng pagsasama. Ang pagbabawi ng pride ay ang antidote na nagbabalik ng tiwala at pagmamahal. Yes, yun po ang first part ng ating napag-usapan sa umagang ito, the art of self-control. Yan. Kaya naman bago natin ipagpatuloy ang ating topic, mag-break po muna tayo sandali at pakinggan muna natin ang Family Matters theme song. Magbabalik ang Family Matters dito sa 1116 DXAS, your community radio.
nagbuo at nagdisenyo. Sadyang kay ganda at mahalagang pundasyon, tayo ay bahagi ng dakila niyang plano. Oh, pamilya, tayo ay manalangin. Panginoon, maghari ka sa aming tahanan. Panginoon, ikaw ang manguna sa aming buhay. Ang pag-ibig mo ang aming kailangan, ang salita mo ang aming gabay. Kung ikaw ang kasama, sigurado ang tagumpay. Sa gitna ng pagod at ingay ng mundo, may isang silungan na laging totoo. Hindi man perpekto at minsan hindi nagkakasundo, babalik at babalik pa rin sa'yo. Oh, pamilya, tayo ay manalangin. Panginoon, maghari ka sa aming tahanan. Panginoon, ikaw ang manguna sa aming buhay. Ang pag-ibig mo ang aming kailangan, ang salita mo ang aming gabay. Kung ikaw ang kasama, sigurado ang tagumpay. Bawat ama, ina at anak, bawat mag-asawa, lolo at lola, Panginoon, sa iyo namin inaalay. Ito ang aming panalangin, kami ay iyong dinggin. Panginoon, maghari ka sa aming tahanan. Panginoon, ikaw ang manguna sa aming buhay. Ang pag-ibig mo ang aming kailangan, ang salita mo ang aming gabay. Kung ikaw ang kasama, sigurado ang tagumpay. Maghari ka sa aming tahanan. Panginoon, manguna sa aming buhay. Ang pag-ibig mo ang aming kailangan, ang salita mo ang aming gabay. Kung ikaw ang kasama, sigurado tagumpay. Panginoon, maghari ka sa bawat pamilya. Panginoon, maghari ka sa aming pamilya. Panginoon, maghari ka sa aming pamilya. Kayo pa rin ay nakikinig sa 1116 DXAS Radyo Komunidad. Ito po ang programang Family Matters at kami po ang inyong mga kasama, Ate Love. At Kuya Jerry. Kapatid, ang DXAS ay isa sa mga himpilan ng Far East Broadcasting Company at kasapi sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang FEBC ay isang non-profit, non-commercial, and donor-based radio station. Dahil sa katapatan ng ating Diyos at sa inyong partnership, tayo ay nagpapatuloy sa paghatid ng mabuting balita ni Kristo. Kaya naman inaanyahan namin kayong maging bahagi ng ating radio ministry
Pakiscan po ang QR code ng ating GCash or bank account para sa inyong donation. Please send us a message para ma-acknowledge po namin ang iyong donation. Maraming salamat sa inyong partnership at God bless. Yes, God bless po sa ating lahat. At bago tayo magpatuloy, Kuya Jerry, no, i-greet muna natin ang ating mga tagapakinig. Happy listening po sa ating mga tagapakinig mula sa Zamboanga City, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi, pati sa iba't ibang dako ng mundo via live stream. And of course, Yes. last Wednesday, no, sa ating topic na ang tapang ng mag-asawang marunong sumuko sa Diyos, ay nakinig po sila. Na may mga Yes. viewers tayo. Happy listening kina Ma'am Apriniel Diloro, Rhea Dante Dalida, at Edmund Garcia. Salamat sa inyong pagsubaybay po sa ating Family Matters mula Lunes hanggang Sabado. Ayan. Maraming salamat po mga kapatid sa patuloy na pakikinig sa ating programang Family Matters. At ngayon, Atilab, kanina napag-usapan natin ang unang punto, itong the art of self-control. Yes. Na ang kasama niya dito ay ang piliin ang iyong laban. Pangalawa, bawi pride or courage to de-escalate. At ngayon naman mga kapatid, sa ating pangalawa, pagkatapos nating pag-usapan ang pagpipigil sa sarili at pagpapakumbaba, dadaloy tayo sa pinakalayunin ng lahat. Ito ang moving forward together. At love, dito na pumapasok ang pagiging team o ang tunay na diwa ng kampihan. Yes. O hindi sapat na natapos ang away, ang mahalaga ay kung paano kayo maglalakad ng magkasabay pagkatapos ng bagyo. Yes. Alam mo Kuya Jerry, ang pag-move forward, ito hindi lang pagkalimot sa nangyari. No, ito ay ang aktibong pagpili na bumangon at magpatuloy ng may baong aral nang hindi binibitbit ang bigat ng nakaraan. Kana bang Yes. wala kang kinikimkim na galit. Alam mo yung totally wala na talaga yung mga iniisip mo. Yun bang wala na talaga yung mga galit mo sa kanya o di kaya pagkamuhi mo sa kanya. Yes. Totoo yan, Atilaw. Sa isang pamilya, Kuya Jerry, kailangan malinaw kung saan tayo pupunta or saan kayo papunta. Kapag may kampihan, hindi na ito gusto ko o di kaya gusto mo, kundi ano ang ikabubuti nating lahat. Yes. No? Ganyan talaga naman sa isang pamilya, kagaya ng financial alignment. Paano natin gagastusin ang pera para sa kinabukasan? Kaya nanamoy planning, Yes. nanamoy goals, kay gusto man ninyo og iisang direksyon. Yes. Meron din parenting alignment. Paano natin palalakihin ng maayos ang mga bata? So may mga planning. Yes. Or yung emotional alignment. Paano ba natin gagawing masaya at ligtas ang ating tahanan? Yes. Kana bang even sa emotionally naamoy security sa isa't isa. Kaya kapag nag-move forward, binabago ang lengguwahe. Na-change na ang language. Sa halip na magsisihan, no? Kana mo ingon ka nga, kasalanan mo talaga to, bakit nagkaganito ang pamilya natin. Ang mindset ay ganito na. Paano natin ito aayusin? Yan. Dahil ang problema ay hindi ang asawa o kapamilya mo. Ang problema ay ang sitwasyon. Mo nang ayaw gyud ka kanang kasuko sa tawo, kasuko sa sitwasyon. At kayong dalawa ang magkakampi laban sa problemang iyon. Kaya naman, consistency is key. Yan, Hindi dapat. ito isang beses lang na desisyon. Ang pag-move forward, mga ka-hashtag Wednesday, ay ginagawa ito araw-araw. Ito po ay maliit na rituals ng pagmamahal. Kagaya ng pag-uusap, bago Yes. matulog, nagid mo ina nga ritual. Pagde-date, let's say every Wednesday. Di ba? Wednesday. Every Wednesday. Every Wednesday. Oh, yun yung date niyo. At ang simpleng pangungumusta sa nararamdaman ng isa't isa. Kana bang ma-feel nimo nga bothered siya, mangutana dayon kag unsa man yung problema, kumusta man, nakay gusto isulti, nakay gusto i-share, ganun dapat. Yes. Ang mindset po natin dapat ay mindset ng tagumpay. Kasi nga, ang sabi nga, success in family is not the absence of conflict, but the ability to resolve it and grow stronger because of it. Yes. Kapag ang pamilya ay nag-move forward together, kahit gaano pa kabigat ang pagsubok sa labas, alam nyo na mayroon kayong safe haven na Yes. babalikan. Wow. Kana bang bahala pag
kanang unsay nahitabo sa gawas, kabalo ka nga pag uli nimo sa balay, naa dito imong comfort zone. Isang kampihan na walang iwanan. Yes, totoo Ate Love. Kaya naman mga kapatid, no, sa pangalawang punto, moving forward together, Oo. dapat tandaan natin itong white flag of grace. Kapatid, kung ang grace o biyaya ay ang pagbibigay ng pagmamahal at konsiderasyon sa isang tao kahit sa tingin mo ay hindi na siya deserve, sa sandaling yon, ito ang pumuputol sa cycle ng sumbatan at ganti. Nindot ko ng grace Ate Love kasi Ate Love, ang grace is greater than fairness. Yes. Sa maraming relasyon, madalas nating hinahanap ang fair. Dapat fair. No? Dapat 50-50 tayo. Dapat kung galit ka, galit din ako. Pero ang pamilyang may white flag of grace ay hindi nagbibilangan. Handaan natin na ang mindset dapat binibigyan kita na pasensya ngayon dahil alam kong pagod ka kahit na dapat ay nagagalit ako. O na ang dapat ang atong mindset. Pangalawa, hindi ito pagiging martir. Ang mga ibang Ate Love nga, napaka-martir mo talaga. Pero hindi yan pala masama Ate Love, no? Hindi ito ang pagiging martir kasi ito ay ang pag-unawa na lahat tayo ay nagkakamali. Yes, totoo yan. And not only grace is greater than fairness, giving the benefit of the doubt. Yun yung Oo. pangalawa. Kapag itinaas mo ang iyong white flag of grace, pinipili mong maniwala sa pinakamabuting intensyon ng iyong pamilya. Kanang dili ka maging dirty-minded. So, gawna ka nga, na siya ganang maayong intensyon, maunang inana siya kabuutan karon. Oo. Ana ba no? Sa halip na isiping ginawa niya yun para asarin ako. Oo. O di kaya ay gibuhat ra to niya kay nanguan ra to siya kanang namuyok ra kay naani siya pangayoon sa Ang kuha. lambing. Naglambing kay gusto ni mangayog kwarta or di kaya naglambing ni kay naani siya gustong pangayoon. Isipin mo baka hindi niya lang napansin o baka marami siyang iniisip, no? Ang grace mga ka-hashtag Wednesday ay ang hindi pagtalon agad sa negatibong conclusion. Kaya bang you don't just jump into conclusion right away. Hindi mo siya ginajudge kasi nga hindi ka sanay na ganun yung nakikita mo sa kanya. Kumbaga, wag mo siyang pagdudahan sa lahat ng kanyang ginagawa. Yes, meron nga ako nakita Kuya Jerry Bano na isang video na mag-couple sila. Yung ano lang funny argument lang na unta mag-pickleball na lang ka permi gingnan niya yung partner. Unta mag-pickleball na lang ka permi kay kung mag-pickleball ka kay mag-map ka og manilig sa salog. Pero kung dili ka mag-pickleball kay dili ka mag-map og magsilhig, no? Nana ba? So parang kanang in a funny way na parang yun bang kung siseryosohin mo yun, magiging argument na yun. Ayan. So, napakaganda po mga kapatid, ha? Under naman sa white flag of grace at Love, itong pangatlo, making room for mistakes Yes. or allowance for error. Ang bawat membro ng pamilya, kapatid, ay work in progress. Tandaan natin. Ang white flag of grace ay ang pagtanggap na una, hindi perpekto ang asawa mo. Tandaan mo yan. Pangalawa, hindi perpekto ang mga anak mo. Natural na talaga na magkamali sila. Pangatlo naman, hindi ka rin perpekto. Tandaan mo yan. Kapag may puwang para sa pagkamali, mas madaling aminin ang mali at mas mabilis ang paghilom. Mani na kanina Ate Love, kanang tanan mo, dili mo kanang tanaw nga, ay bawal jud magkamali. Dapat perfect tayo. O hindi, lahat tayo, bawat membro ng pamilya, hindi perfecto. May mga pagkamali rin. Yes. And stop the blame game. Ito yung napakahalaga din. Ang pagtataas ng puting watawat or the white flag of grace, ito ay ang pagtigil sa paghahanap kung sino ang dapat sisihin. Oo. Mo manggod natong kanang hilig ba no nga kanang manisi kanang sisiyon din nimo ba pasangin nimo ay kung dili manggod tungod nimo tan-awa dili unta ni mainani or di kaya nawa nalimtan akong cellphone ikaw manggod wala ko nimo gipa-remind na di ba ka na mga ganun na bagay yun bang blame game. Sabi pa nga dito, sa halip na magturuan, ang grace ang nagsasabing, tapos na yun. Paano tayo babawi ngayon? Yun na. Kapag ka may naka-raise or di kaya kung naka-raise na yung white flag of grace, yun ba, ang mindset mo ay, wala na to. Ang importante, unsa na to nga makabawi. Ay natuhan na ana ba?
Yes. Bakit ba kailangan ang moving forward? Bakit nga ba? Dahil walang pamilyang makaka-move forward kung ang lahat ay nakatingin sa likod at nagbibilangan ng mga mistakes. Yes. Kana bang Oo. ikaw imong sala kay mo na ni mo Grabe yun. Baka nakagsipyat. Gana Oo. kagsipiyak. Ang white flag of grace ang nagbibigay ng clean slate. Oo. Or ito yung tinatawag na Bagong bagong simula. simula araw-araw. Yes. Napakaganda. No? Kaya tandaan, mga ka-family matters, ang biyaya or ang grace ay parang langis. Para siyang oil Oo. sa makina ng pamilya. Kung wala ito, magkakaskasan ang mga Friction. bakal. Kana bang Mag-friction. mag-fiction. Friction na siya kung sa science pang explanation. Dili siya gyud mo dikit. Makakos siya init at tilag kung why oil. Mo na sa kanang makina sa motor kung dili ito nimo i-change oil. So ang kanana is madaot jud ang mga kandya, mga piston. Yes. Nga na same pod sa relasyon sa buhay mag-asawa. Dapat talaga na panatalihing maganda ang kanang oil. Oh. Iinit ang makina, sabi pa nga, at kalaunan ay masisira ang sasakyan. Masira talaga pag hindi talaga kanang ginampanan yung pag-change oil o pag-aalaga, Yes. kumbaga at pilang. Yes. Yon ang ating unang punto sa moving forward together. At love, ito na ang panghuling bahagi ng ating discussion. Ang disenyo sa isang matatag na relasyon. Sa build bridges, not walls, pinag-usapan natin ang connection naman. Yes. Sa gitna ng tampuhan o problema, madali ang magtayo ng pader para protektahan ang sarili. Pero alam mo ba kapatid, ang pader na humaharang sa sakit ay siya ring humaharang sa pagmamahal. Ang kampihan mindset ay laging nakatutok sa paggawa ng tulay. Yes, mag-build ng bridge. Hindi yung walls ang i-build mo naman. Ang pader ay nagbubukod o nag-isolate. Ang tulay naman, ito yung nag-uugnay o nagko-connect. Kapag may hidwaan, yung bang mga conflict, may lamat. ang layunin ng bawat miyembro ng pamilya ay dapat paano tayo magkakaunawaan. Yun dapat ang layunin. O yun dapat yung goal natin. At hindi yung paano kita matitiis. Imbis kay dili unta nga ang sao man ti kapag antos in taon hindi naman ako ni kaya. Kung dili ang imong mindset dili magkapatid is ay mga kapatid is sao man ti kapag sabot. No, yun ang goal natin. Kaya unang-una ang mainam na gawin ay magkaroon ng bukas na komunikasyon. Yes. Ito yung the Open bridge of communication. dialogue. Muna na ang bridges. Yes, kaya ang pinakaunang materyales sa paggawa ng tulay ay ito yung mga salita, no? Ang mga salita. Yes. Kasi itong mga walls, ito yung mga silent treatment. Yan. Oo. Pananahimik, pagdadabog o pagdadabog. pag-iwas sa tingin. Yan yung walls. Ang bridges naman, kasi gusto nating i-connect, I-connect. pagsasabi ng yung mga words like nasaktan ako sa sinabi mo. Pwede ba nating pag-usapan? Meaning gusto mong magkaroon ng connection. Yes. Gusto mo na yung partner mo makakonect sa iyo. Oo. Kaya ikaw na mag-initiate or di kaya maaari mong sabihin na gusto ko lang maintindihan kung saan ka nang gagaling. Oo. No? Kung halimbawa, grabe ang frustrations niya and then dili nimo masabtan ngano na siya. Instead ngamin ko bahala ka diyo unsa ka man kakapoy ba kay nimo sabton. Kundili ikaw ni mo ingon nga unsa man digid problema nganong inana ka sa kuha nganong inana imuang treatment sa kuha unsa man gid imong problema Yes. no instead na mag-build ka ng walls yun bang ayaw mong madamay ang partner mo sa nararamdaman mo hindi ganoon dapat you should build a connection dapat sabihin mo kasi kaya nga naging partner kayo para saan pat naging partner mo siya kung hindi ka man lang magsabi sa kanya ng tunay na nararamdaman mo. Ang tulay, ito ay nabubuo kapag ang layunin or ang goal ninyo ng pakikinig ay unawain ang kabila. Hindi lang para sumagot. Oo. Kanang hindi lang ka nang Para lang yun na kay masulti ba? depensa ka sa Oo, imong side. Yes. Oo. Kaya naman mga kapatid, ang pangalawa, ito ang pag-amin. Alam mo ba ang pag-amin at tilab, ito ay simbolo ng kalakasan. Ito ay ang pagtatayo ng pader ay madalas dahil sa takot na masaktan muli. Oo. Kapatid, ang pagbuo ng tulay ay nangailangan ng lakas ng loob na maging vulnerable. Tandaan, ang pag-amin na kailangan kita o natatakot ako para sa pamilya natin ay isang matibay na tulay
na naglalapit sa damdamin ng bawat isa. Yes, yun. Maging vulnerable lang tayo. Maging aminin natin na kanabang di gid na to makaya, lalong-lalo na kapag ka mag-asawa na kayo, no? Oh, may pamilya ka na. Di Iba na gid mo talaga. makaya kung wala imong pamilya. O di kaya, di gid mo makaya ba nga wala imong husband or imong wife. So, be vulnerable. And of course, ang pagtawid sa kabilang panig or maging ano ka, magkaroon ka ng empathy. Oh, yes. Ito yung tulay na ginagamit para makatawid ka sa kinaroroonan ng asawa o kapamilya mo. Mm-mm. Ang ibig sabihin, wag mo lang silang hatakin, wag mo silang kanabang silang persahin. i-grab Oh. sa imuhang kanang side, but subukan mong tumawid sa panig nila. Kanang ikaw ba mo reach out sa ilaha. Subukan mo para makita ang mundo, para makita mo ang mundo nila mula sa kanilang perspective. Parang ganun. Ano kaya like ganito, sabihin mo, ano kaya ang pinagdadaanan niya sa trabaho, kaya ganito siya kainit ngayon. Kaya bang, imong iputang ang imong kaugalingon sa iyahang gipagdaanan karon. Yan ang pagbuo ng tulay ng pag-unawa. Kana bang, imong unaw-unaon ba nga, ngano ka ni siya nga frustrated kaayo, ngano ka ni siyang bothered kaayo, unsa gi ka nitabuan ni ba? So, ang imong buhaton, mangita kag way, nga kanang ma-reach out nimo siya, nga, dili kay mo siyang i-judge, nga unsa man ka, nag-inuay ka man diha, kana maghilak siya, no? Kanang kumaghilak nga tungod kay di na siya kasabot siyang nabati siyang work or asa ba siya bothered, ayo siya ingna nga unsa ka naman nga di naman ka masabtan, gidugo ka or gikuan ana ba no? Instead of like that, sabihin mo ano nangyari, bakit ganon, tanungin mo siya ano ba yung pinagdadaanan mo ngayon. Yes, totoo. Kaya naman importante kapatid ha, tandaan ang pagtawid sa kabilang panig. Ang pang-apat naman at love itong shared experiences o ang pagpapatibay ng tulay. No, tandaan natin kapatid, ang tulay ay pinaka-importante. Mga ka-Wednesday, family dinner at kahit ang simpleng panonood ng movie na magkasama ay mga paraan ng pag-maintain sa tulay. Mo din ay makapaligon at love. Kapag marami kayong masayang alaala, mas mahirap itong buwagin ng anumang unos. Oo. Kaya naman ang pagpipili kapatid sa bawat pagtatalo may dalawa kang opsyon. Una, magtayo ng pader. Yes. Bakit magtayo ng pader? Para ipakita na matigas ka, hindi ka natitinag at panalo ka. Yung mga pero mag-isa ka naman sa loob ng pader mo. Oh, naman Kasi nag-build man ka Oo. dili na nimo makita imo ang other side. Oo. Pangalawa naman, magtayo ng tulay, no? Para ipakita na mas mahalaga ang pagsasama ninyo kaysa sa galit mo. Na mag-usahay nga galit ka karon pero okay naman ka. O mao na ang magtayo ng tulay. Kaya naman mga kapatid, no? Walls are built with pride and anger. Bridges are built with humility and love. Yes, totoo yan. Kaya yun po ang napakaganda ng pinag-usapan natin sa umagang ito tungkol sa kampihan, hindi labanan. Una, Kuya Jerry, na pag-usapan natin kanina ang self-control. Ito yung pagpipigil ng bugso para hindi ka makasakit. No? Sa self-control, unang-una, piliin ang laban. Huwag pumatol sa maliit na bagay. Pangalawa, ang bawi, pride, ibaon ang ego para sa ikabubuti ng lahat. Yan. Kaya naman mga kapatid, ang pangalawa, moving forward together, huwag magpaiwan sa nakaraan. Yes. Tandaan, white flag of grace, ito ay magbigay ng pasensya kahit mahirap. Pangalawa, build bridges, not walls, no? Panatilihin ang koneksyon sa lahat ng pagkakataon. Yes. Kaya naman mga kapatid, no, sa panghuli natin ngayong pagsasama, no, tandaan, ang tunay na lakas ng isang pamilya ay hindi nasusukat sa kawalan ng problema, kundi sa bilis ng inyong pag-aayos at sa tibay ng inyong desisyon na manatiling magkakampi. Yes, ang pagbababa ng pride, no, kanang ibaba nimo imong pride at pagbuo ng tulay, instead nga mag-build ka og wall, nag-build ka og bridge, ito'y hindi tanda ng pagkatalo. It doesn't mean nga
kanang you lose the fight, no? Mm. Ito ang pinakamataas na uri ng pagmamahal. Yun bang you try to understand the person, you build bridge na para makapag-connect ka sa kanya. Totoo Yes. naman talaga. Mm-mm. Ito'y tandaan, ito'y palatandaan na mahal mo talaga siya. Dahil sa dulo ng araw, no, at the end of the day, ang pader na ito na itinayo mo para hindi masaktan ay siya ring pader na magkukulong sa'yo palayo sa mga taong mahal mo. Oh. Tinood mo na. Kaya kung mag-build ka og wall, tinood ng gingon nga, ikaw na lang dayon isa, na unsaon nimo makaya baka nimo Solo nga naman wala ka. kay partner. Oo, No, lonely solo kayo. naman ka. Mm-mm. Kaya naman mga ka-Wednesday, isang paalala para sa inyong buhay mag-asawa or bilang isang team. Huwag kayong mapapagod na piliin ang isa't isa. Yes. Ang pagbuo ng isang matatag na pamilya o relasyon ay hindi nangyayari sa isang magdamag. Mm-mm. Ito ay resulta ng libo-libong maliliit na desisyon na manatiling magkakampi sa gitna ng hirap at ginhawa. Yes, remember, hindi ka nag-iisa. Kaya kung nararamdaman mong ikaw lang ang nagbababa ng pride o di kaya nagpapasensya ngayon, no, tandaan mo ito na ang bawat buto ng pagmamahal, no, every bone of love na itinatanim mo or every seed, bone talaga ba, no? Every seed of love na itinanim mo ay magbubunga ng kapayapaan na inyong aanihin balang araw. Ayan. At hindi lang yan, may pag-asa sa bawat simula. Kung naging labanan man ang mga nakaraang araw, laging may pagkataong itaas ang white flag of grace. Ang bawat bagong umaga ay reset button mula sa Diyos. Yes. Mas malakas kayo kapag magkasama, mga hashtag Wednesday. Ang mundong ito, no, ay sapat ng malupit. No, napakalupit totoo yan. Napakalupit ng mundo at mapanghamon. Grabe talaga ang challenges pagdating dito sa mundo. Kaya wag nating hayaang ang ating tahanan ay maging isa ring battlefield. Gawin nating pahingahan ang isa't isa. Kaya nyo yan, Yes, mga kaya. ka-family matters. Hindi kailangang maging perfecto. No? Yes. Kasi wala naman talagang perfect. There's no perfect relationship. There's no perfect husband or wife. Kailangan lang maging totoo at tapat sa pangakong, kahit anong mangyari, kakampi mo ako. Ayan, tandaan natin mga kapatid, keep the faith, keep the love, and keep the kampihan spirit alive. At ngayong oras po mga kapatid, dadako na po tayo sa ating panalangin. Panginoon, maraming salamat sa pagkakataong ito na muling pag-isipan ang kahalagahan ng aming pamilya. Salamat sa biyayang ito na aming kasama sa buhay. Panginoon, turuan mo po kaming magkaroon ng self-control sa mga sandaling kami ay pagod, stress o nasasaktan. Naway ang inyong kapayapaan ang maghari sa aming mga puso. Tulungan mo kaming kontrolin ang aming mga dila upang ang lumalabas lamang dito ay mga salitang nagpapatibay at hindi nakakasira. Bigyan mo po kami ng karunungang piliin ang aming laban. Huwag naming hayaan ang maliit na bagay ay maging mitsa ng hidwaan. Tulungan mo kaming ibaba ang aming pride. Bigyan mo po kami ng pusong marunong humingi ng tawad at marunong ding magpatawad. Panginoon, tulungan mo kaming maglakad ng magkasama pasulong. Itaas nawa namin ang white flag of grace sa isa't isa, na maging mapagpasensya kami gaya ng iyong walang hanggang pasensya sa amin. Ito pong lahat, Panginoon, ay aming ninadalangin at pinapasalamat sa pangalan ni Jesucristo naming Diyos. Amen. Yes, amen and amen. Maraming salamat po sa ating mga tagapakinig mula sa radyo at sa ating Facebook page. Maraming salamat din sa ating mga technicians kina Kuya Romel Paulino and Rolando Alfonso. Abangan ang susunod na programang Radyo Singkauman kasama si Otto Mobin. At tuwing alas 9:30 ng umaga, mula Lunes hanggang Sabado, mapapakinggan ang Family Matters. Muli kami po ang inyong kasama, Ate Love. At Kuya Jerry, Ang Family Matters ay kasama nyo sa pagtataguyod ng pamilyang Pilipino. Magandang umaga sa lahat. God bless and bye-bye.